nakaka-proud ito kabibig kasi mga foreigners, yung mga nasa ibang bansa, lalo na ito Miss Earth candidate, excited na makapunta, makatapak sa Dolomite Beach. Manghang-mangha siya. So it means, itong Manila Bay, itong Dolomite Beach, hindi na pala sikat sa Pilipinas. Sikat pala ito internationally. Naku po! Tapos, itong si Terry Ridon, gusto niyang paimbestigahan. Opo, mga kabibig. Kung ano ang anomalya na meron itong Dolomite Beach. At teka muna, para yatang nabahag ang buntot ni Terry Ridon kasi sabi niya, hindi daw kasama si Pangulong Rodrigo Duterte na iimbestigahan ang DENR lang daw at kung sino yung gumawa ng proyekto. Ay talaga ba, Terry Ridon? Ipapasok mo kami sa bulsa-bulsa mo dong? Naku, tumahimik ka na dong. Halata naman dong. Ito pa lang si Terry Ridon, ito pala nung panahon ni Pangulong Duterte ay na sipa sa pwesto kasi palaging out of the country. Pero ito kabibig Miss Earth candidate si Miss Uzbekistan. Super excited na makatapak sa Dolomite Beach. Palakpakan naman dyan O eto kabibig manood tayo ng isang video kung saan ay dapat maging proud ka. Kasi talagang pinag-uusapan pala itong Dolomite Beach sa ibang bansa. O eto kabibig isang international beauty. Miss Earth Uzbekistan na mangha sa ganda ng Manila Bay Walk Dolomite Beach. O, diba? O, ito na. Hi. Ma'am, from what country are you? I'm from Uzbekistan and it's my first time in Philippines, in Manila. I'm so excited. Thank you so much. So what's your name? Shakri. Yeah. Can you say about this place, Manila Bay Dolomite Beach? Yes, I very want to come here before, but I can't. And it's my last day in Manila. I came, but it was closed. But thank you so much to the organizations. They allow me to come and to see. Thank you so much. It's very clean, it's very beautiful. Very clean, I'm so very excited. beautiful. So I heard you're a candidate of Miss Earth. Am I right? Yes, I'm Miss Earth Uzbekistan and it's first time in Miss Earth, our country. Thank you so Thank much. you. Love you. Tingnan niyo kabibig, naging tourist attraction ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Super clean, super fresh. Sabi niya. Ano ba ang sabi ni Terry Ridon? Ito lang naman ang sabi ni Terry Ridon kabibig. Hanapin natin ang statement ni Terry Ridon Aside, diba? Mangha na mangha si Miss Uzbekistan. We're not even talking about kung merong kickback dito at this point. Ang gusto lang nating malaman talaga, firstly, in the first hearing, yung necessity of the project. Kinakailangan ba talaga to? Yan ang statement ni Terry Ridon. Diba, Firstly, sabi ng isang netizen from RG Heraldo, firstly, we need to know the necessity of this investigation. Secondly, the necessity of posting a non-degree program from Harvard on your wall. Grabe. Why should you determine the necessity of the project when the project itself has already been completed and had been used and considered beneficial to the people? Sabi ni Benedicto Iwayan. Can a Bicol party list representative join an investigation of Manila Bay located in Manila? The same question to a teacher's party list representative, can he join an investigation of Manila Bay which does not involve problems of teachers? By just looking the clean Manila Bay every single day, you can see hundreds of people, young and old, smiling and doing things happily. To the people of Bicol, are you happy and proud to this man? Allah, from Melchor Rojas. Firstly, it would be a necessity to replace the floating garbages as it is an eyesore not only for the Filipinos but also to the foreign investors, including the U.S. Embassy. If you can recall, go back to Manila Archives.
Dewey or Rojas Boulevard up to the Paranaque was considered as Miami Beach of Asia. In those days, these are the go-to places during summertime. These facts are full recorded and no one can deny them. Oh. Diversion tactic para mawalan ang focus ng mamayan sa ongoing corruption issues. O yun ang komento ng mga netizen ha. 'Di ba? Parang shocking lang. Ay nako, alam niyo ba? Ito pa si ate may komento siya sa Dolomite Beach. Pakinggan din natin ang komento ng mga turista ba. Yung mga ako nga gusto kong pumunta sa Dolomite Beach. Gusto kong i-experience kung gaano ba ang sabi ng clean na Dolomite Beach, 'di ba? Itong si ano nga, ko sa mga taong ito na. Hanggang ngayon wala tayong ganito. Saka talagang malaking tulong ito sa tao. Kung wala ito, sa totoo lang, wala naman tayong pasyalan ng mga bata at matatanda. Look, from there to the end, ang ganda. At ito ang pinakamalaking magandang nagawa ng nating ex-president natin. Makiusap lang sa taong bayan. Huwag na natin dumihan ang ating magandang pag-iistambayan sa weekend. Hanggang ngayon wala tayong magandang istambayan. Ito ang komento. Na-miss nila ang basura kaya nagpa-imbestiga sila. Sa sunod, huwag niyong iboto si Legarda. Makinig ka, Loren Ridon. Huwag kayong magbingi-bingihan ha. Bulag nga kayo sa flood control o baka naman ayaw yung pakinggan ang bumoto sa inyo. O yan ha, komento ng mga netizen. So, kabibig, alam niyo naman si Banat Bay. Ay grabe, binanata ni Banat Bay itong si Tere Ridon tungkol sa kanyang issue. Ano ba talagang issue ni Tere Ridon? Di ba? Ito, Banat Bay, take it away, banatan mo. Ang congressman na ito, mantakin mo, isa daw sa mga dahilan nagbabaha ang Metro Manila ay dahil po sa Dolomite Beach. Kaya nga po nagbabaha dahil sa basura. At yan po ang tinanggal at nilinis dyan sa Manila Bay. Tapos sasabihin mo na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay ang Dolomite Beach. Ang lupit mo. Bangag ka ba, pre? Ako nagtatanong lang naman, ha? Bangag ka ba? Alam nyo ba, mga kababayan, kung bakit ganito tong congressman na ito? Panoorin nyo ito. Mga mahihirap ang layong tulungan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at 4 na commissioner mismo nito, maluhuraw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting. Kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. Alam nyo na ngayon. Kasi nga, bitter ito kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon, sa kalagitnaan ng baha na nangyayari sa buong Pilipinas pag bumabagyo, ang inisip niya pang dahilan ay yung Dolomite Beach. Ang lupit mo, pre, iba ka. Eba talaga. Tama si Banat Bay. Iba ang estilo ni Ridon. Bobo na ang hindi makahalata. Iba si Ridon. Iba mag-isip. Isko Moreno, anong sasabi mo dito ha? Na paimbestigahan yung ano mo. Yung ito pa, si Banat Bay. Banatan mo nga, Banat Bay. Nanonood sa atin na ako, mas gusto ko yung dating Manila Bay. Gusto ko yun. Yung mabaho, yung maraming basura. Yan, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun. Mas maganda sa paningin yun eh. Yung maraming basura. Yung kadire, may mga tae. Yung may mga plastic, may mga basura dyan. Mas gusto namin yun. Ayaw namin yung malinis. Kasi masakit sa matay malinis eh. Sinong tanga? Ang ganon. Kasasabihin na naman nila, binabayaran kayo, kaya nyo pinagtatanggol yung ginawa ni Duterte. Alam mo, yung mga pumupunta doon, hindi naman Duterte supporter eh. Ang dami doon na kung sino-sino lang pumupunta, hindi dahil Duterte supporter. Dahil natutuwa, nakakapag-relax sila doon. Hindi ko magets, bakit mo sisitahin yun? Magkano lang naman ang ginastos dyan kumpara saan? Dito. Dyan. Sa 26 billion. Meron 26 billion na flood control sa Cebu. Diba? At ilang pang flood control. Baka ito yung gusto nang makita ba? Gusto nang balikan ulit. Yung gaano kadumi ang Manila Bay noon. Baka ito ang gusto nang makita ulit. Ito bang Dolomite? Dolomite? Alam mo, marami nagre-reklamo dyan. Ginagawa na nga ni Secretary Simato ang lahat para mapaganda yung... Ayaw mo pa yan? Sabi nga ba, si Duterte, babae ba yun? Hindi, no? What is beautiful? Is beautiful, period. Dolomite is beautiful to the eyes, period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. Correct. You had your chance actually.
for so many years. You had every chance to do it. Was there anybody willing to take the problem by its own? Like mga kabibig, sa madami-daming presidente, senator, or kung sinong congressman, meron bang makaisip na linisin ang Manila Bay? Wala. Tanging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang. At ngayon, pilit na pinaiimbestigahan niya rin doon. Naku, anong meron? Diba? Wow, nakakatawa lang ba? Nakakatawa lang. Tapos, ngayon, gusto nilang paimbestigahan. It's because baka merong something. Ano, ewan ko sa inyo. Basta kami, ako nga hindi pa nakapunta ng Manila Bay, Dolomite Beach, pero gusto ko makatungtong doon, mga kabibig. Diba? Gusto ko makatungtong doon. Gusto kong ma-experience ang proyekto ni Pangulong Duterte na kung saan marami ang natuwa. Marami ang napamangha. Hindi lang tayo, pati mga turista. Ito kabibig ha. Good morning! Ito yung Manila Bay noon, 2019, at yung ating mga warriors na naglilinis dito sa baba. Good morning! Ito yung Manila Bay noon, Grabe ang dumi. 2019, at yung ating mga warriors na naglilinis dito sa baba. Ito yung time na gusto ni Pangulong Duterte na baguhin ang Manila Bay. Linisin ang Manila Bay. Diba? Opo, amigo. Oh. Ito, tingnan nyo, ang daming taong nasiyahan. So, it means kung magkaroon ng investigation sa Manila Bay, sa Dolomite Beach, ipapasirado ito. Naku, baka magkagulo. Yung kabibig, oh. Okay, so Manila Bay, Dolomite Sand pa din po tayo. Walang iba, kundi Manila Bay pa rin po. Ayan. So, ang sabi nga ng ating ibang mga kababayan ay walang halaga daw. Oh, talaga? So, sa tingin nyo, wala nga bang halaga? At yung merong halaga ay yung tambak na mga kalat dati. At sana, hindi na lang inalis yun. Ganun ba yun? At yun ay merong halaga kaysa nakikita natin ngayon na ganito ang Manila Bay. Hindi yung sangkatutak na mga kalat na yun ang maaalala natin. Hindi lang natin, pati yung mga bagong henerasyon. Ayan, so sa aking ibang mga viewers dyan, ano ang inyong pagkakaalala sa Manila Bay noon at yung sa ngayon? So sa mga nakakaalam, comment na lang din po kayo at maraming salamat. Diba? Ito ay video ni Miss July, o diba? Mas maganda, mas maraming taong nakakakita, nakaka-obserba noon versus ngayon sa Dolomite, Manila Bay. O, Miss Earth candidate, napamangha. Miss Earth, Uzbekistan, napamangha at exciting makatungtong sa Manila Bay, sa Dolomite Beach. Tayo pa kayang mga Pinoy, dapat maging proud tayo. Maging proud tayo na meron tayong pwedeng ipagmalaki. O, meron kaming Dolomite Beach. Yung Manila Bay namin noon, ang bahang-baha at naming basura. Ngayon, ang linis na. Internationally known na as Manila Bay Dolomite Beach. O, diba? At least man lang, sa sobrang kahirapan ng mga tao ngayon, maisipan nila, punta tayo sa Dolomite Beach, magpahangin tayo doon, preskong hangin. Maraming mga isda, maraming mga langgam, as in super ganda daw. Sana someday makapunta tayo doon. At ma-appreciate natin ang nagawang proyekto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa mga nakapunta na, congrats, ang galing. Hindi naman ang Manila Bay, it's not exclusive for DDS ha. It's for all. Kasi taxes natin yun. Diba? Kaya nga, kapag nakapagtataka lang na yung malinis, mapayapa, preskong Dolomite Beach na marami ang na-enjoy, ipaiimbestigahan na ngayon. Yung flood control sa Cebu at sa ibang bansa, parang deadma lang. Basta konektado sa mga doon, dapat talaga may investigation. Yun ba?